Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Alam nyo, may mga kagimbal-gimbal na naman ng mga lumalabas sa survey, mga friend. Oo. Ha? Itong Police Asia na to, oo. Pakinggan natin, ha? Hindi. May dalang ano? May dalang pilak. Okay. Kuha ka agad. Ikaw. Ito si Ami, kuha kayo ni Ami yun. Si Ami busy From the Philippine because... Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi. 1 hour ago lang ho ito. Ay, Happy Wednesday, holiday mood na ng mga tao. Oo nga eh. Wala nang tao sa kalye, hindi pwede na traffic si Ronald na. Oh. Holiday mood na, pero meron pang one big news na humabol. Na humabol before we... It had to be today, di ba? Ang laki, no? Ang laki ng tinaasan. Ang laki ng binaba. It had to be today. President Marcos So, Aldo. there is no... May company. Ito, approval rating, PBBM, bumagsak ng 17 puntos. Ha? Pero kay Sara Duterte, umangat ng 7 puntos. Tuloy natin. Yung survey ang Pulse Asia, of course. Oo, there is... Yung satisfaction over, malaki yung ang taas ng sa almost 80%, 79% disapprove of the way the administration So, is handling inflation. So, Siguro yun there's no beating around the bush. So, to recap nga for Yes. our viewers, this is the administration of Bongbong Marcos has suffered a major decline in approval ratings. So, for Marcos, he went from, at the moment, 25% na lang yung approval. 25? Down by From 25, 42. down by 17 From 42. points. Malaki. From 42 down. From 42, approval rating ni Bongbong, down to 25. 17 puntos yung binaksak. Pero si Sara, tumataas. By 17 percentage points. So 25% approve of his performance. February was 42. 53% disapprove of his performance. Disapprove. That Ang means laki. Malaki yung disapprove, malaki yung tinaas. majority. Puta, 53% ang disapprove sa performance ni Bongbong. Now disapprove of his performance. Undecided is about 22%. So 2 out of 4 disapprove, 1 out of 4 approve. So for Ayon po ito sa Police Asia, paliliwanag humamaya ng presidente ng Police Asia kung bakit ganito nangyayari. Pero ang respondent nito, 2,400 lang, VP Sara naman, we're looking at approval ratings of 59%. Down by 7 points. Down. 59%, up by 7 points, down ganyan down. That's from the February survey. Sorry, up, sorry, correct. Up by 7 Up points. by 7 points, and then disapproval 52. niya is down to 16% for this quarter. Puta, disapproval niya, down by 16%. Ay, bumaba yung disapproval. Ang approval niya, tumaas. Puta. Yung trust niya, ang taas-taas, 61. Yeah. Trust rating, napakataas. Trust rating niya, napakataas. Hindi ko na to mga friend, hindi ko na pabayan to. Pero pakinggan, ayoko na kasi pinapakinggan tong presidente nito Parang para sa akin, Garcia rin ang dating nito yung si chairman ng Comelec. So yeah, that's trust rating. This one is approval ratings. For Senate President Cheese Escudero and Senate President Cheese Escudero also saw approval ratings declining. 39% na lang siya ngayon, whereas his disapproval is at 8. Basta lahat ng bumababa, pero yung Duterte tumataas na. 18%. And for House Speaker Martin Romualdez, approval is only at 14%, which is very, very low. And disapproval is now at Basta lahat ng bumangga sa Duterte, baksak. Tuloy. 54%, which is also a majority, which we can safely say a majority of Filipinos disapprove of his performance. That's down from 17, yung kay Martin. Mababa na nung February, lalo pang bumaba ngayon. Pero yun nga sabi ko, baka nga related dun sa isa pang survey na mababa yung rating ng administration in dealing with inflation, corruption, and yung pagtaas ng sweldo.
Yan. Yes. So yun nga, inflation, disapproval over government's actions over inflation, Laki. 79%. Disapproval over graft. 79%. Disapproval Tapos sa over corruption, personal graft is 53%. 50%. Over poverty is 48%. 48%. Saka yung mabababang sahod daw, Improving gano'n, pay, same. 48%. So, big numbers there for disapproval. Pero laki, no? Yes, it's Although usually, pag midterms, di ba, talagang bumabagsak yung mga ano, yes, yung mga ratings ng mga presidente. but it's in this is highly unusual kasi Yes, pretty high, yeah. 1 month lang since the last survey, and it's not usual to see declines of this much. So sorry, recap ko lang. Trust for President Marcos is at 25%, so Same. more or less the same as 25, yung same. approval. That's down from 42% in February. For Yes. VP Sara, trust is at 61%. That's up from 53% last month. For Senate President Cheese Escudero, trust is 38%, down from 47% in the previous month. And for House Speaker Martin Romualdez, trust is at 14%, down from 18% in February. So it mirrors the results of the approval ratings findings. Okay, let's now bring into this discussion right away Pulse Asia Research President Ronald Holmes. Welcome back to StoryCon. Ronald, we just spoke to you a few days, pero ito nga, we have another Yeah. big news on our hands. Good afternoon, Ami, Reg, and Yeah. Ed. Wala pa yung heckler. Wala pa sir Wala eh. pa. Wala Mamaya, pa isa. hahabol siya. Pero wait, before... Nagtatapos yung heckler kasi hindi mo raw Ito na naman siya, oh. tinimbre sa amin to last week. That's true, no? Last week, a few Joke days lang ago, kinausap natin. Joke lang. But again, let's talk about the provenance first and foremost. Sino yung nag-commission ito? May nag-commission ba ng survey na to? And if not, tell us Tinatanong kung sino nag-commission ito survey na to. Oh. Yeah, wala ka. Kami lang yan. Oh. about how you conducted the survey, because of course there's always questions around yung provision of any kind of survey. So talk us through that first. Yeah, so this is the same survey we've been conducting since 1999. It's a quarterly survey. We call it Ulat ng Bayan. We follow a multi-stage probability sampling, so random select. Matagal na pala ito. 1999 pala itong Bullis Asia na ito. Oh. Selection of cities, municipalities, then the barangays, the sample spot, and eventually the respondent in the household. These are face-to-face interviews, and there are 2,400 respondents across the nation. Okay, so Face-to-face interview, 2,400 respondent across the nation. Oo. Punta mo, across the nation, di Luzon, Visayas, Mindanao, nag-survey ka, 2,400 yung sinurvey mo. Ha? Tapos yan na nakakuha mong survey. Anyway, halos wala na rin naniniwala dito mga friend. Pero ang tanong, mahaba ho yan wag na. Umpisa pa lang, paano mong nakakuha yung 61% approval rating nito si Sara Duterte? Inimpeach na nga ng Kongreso ito pero may rason siya dyan na siguro dahil sa pagkakadelay ng impeachment trial nito sa Senado, kaya siguro ganito, tapos yung pagkakaano doon sa tatay niya, gano'n na nakinidnap daw, yun na sentimiento, mga ganyan, ganito. Oo. Yan ang mga sinagot niya dyan. Alam niyo, no, mga friend. Total, itong masyado na rin lang, sa fake news. Tinitira na nila yung mga fake news, nagkakalat ng fake news, di ba? Nila Atty. Claire Castro. Parang gano'n. Marami ng mga vlogger na nagpe-fake news na meron ng kaso. No? Ito kayang survey na to, hindi ba pwedeng i-consider ito na fake news? Kasi kanya-kanya silang survey. Ang daming survey na lumalabas Nagugulo na yung utak ng mga mangmang sa mga survey na nilalabas na ito. Mantakin mo, Sara Duterte, tumaas. Bakit? Di nga maipaliwanag yung confidential fund kung paano pupugutan na ng ulo, pinapapatay na yung presidente, pero tumaas pa rin siya.
kumontak na ng killer para patayin yung presidente, saka itong asawa niya, saka ito si Martin Romualdez. Pero yung ipinapapatay ni Sara Duterte, sila pa yung bumabaksak. At itong nagpapapatay, tumataas. Ay, puta. Tanginang yan. Napapamura ka. Visit. Miyerkules Santo, oo. High blood. Pero naglusarta na ho ako no, mga friend. No? Ano yan? Ha? Ngayon pa lang yan, ha? Teka. Abangan niyo yung susunod. Malamang sa alamang to, ha? Yung susunod na survey nito sa senatorial race, bago dumating ang eleksyon, baka maglabas pa ito, eh. Ano na? Alos ang buwan na, naglalabas pa siya ng mga ganyang klase survey. Baka itong si kagalang-galang at karispe-respetong napakagaling na ate nito si Bongbong Marcos, baka maging number 5 na ho sa survey, sa senatorial race. Sa susunod na ilalabas nito, bakit? Inendorso ika ni Kimu yan, eh. At saka ni Sara Duterte yan, eh. At saka napakaganda ng kulay nila, itim. Ay, ginagyan. Lord, ano na? Ha? Dapat ho ito talaga, itong mga surveyor na to, ideklarang fake news. At wag nang hintulutan. Kung dapat nga ito, hinuhuli. Sa totoo lang, eh. Nagkakalat sila, eh. Pero yun nga, kung minsan, dito binabase ng COMELEC yung nagiging resulta ng eleksyon. Diba? Diyan pa lang yan, si Duterte pa lang inaaresto. May parating ho yata. Yan nga, si Bato, aarestuhin na rin yan. Kaya may mga balita na ang Holy Week, si Bato naman, Holy Week. Ha? At mukhang sasama pa si Sara Duterte. No? Baka sa susunod, pag hinuri si Bato, mababawasan na naman si Bongbong ng trust rating at saka approval rating. At tataas na naman si Sara Duterte. Pag sinuli na si Sara, baka ideklara ang mga Duterte na mga bayani. Taragis na yan. Ano ba yan? Panginoon. Pero talaga dapat, sa totoo lang, itong mga survey na ito, ideklara ng fake news to, eh. Diba? Sakit sa ulo. Init, mga friend. Oo. Magkulab na ho tayo. Wala akong maibabalita sa inyo, kundi ito na naman itong Police Asia na to, eh. Yun nga, tsaka yun nga, meron na akong malamang sa alamang ito si Bato. Oo. Yung sabi naman niya, Supreme Court siya ng Supreme Court, eh. Pinagmimitigas niya yung Supreme Court. At mukhang planong magtago sa Senado habang hindi ka naglalabas ng desisyon yung Supreme Court. Oo. Kaya ganun lang ba kadali maglabas ng desisyon yung Supreme Court? Nasa dami ng kaso, unahin ka pa. Diba? At marami pa mga kaso na baka, yung DOJ ho kasi, yung DOJ, oo. Natutulog yung kaso. Diyan sa DOJ, oo. Sa totoo lang, natutulog. Yun nga si Kibulog, di ba? Kaya galit na galit si Kibulog kay Remulla, Sabi mo, bigla na hukay. Si Remulla, inaaway nila, di ba? Hindi natin alam. Ano pa mangyayari, kabang-abang, no? Pero yun, kabang-abang nga, baka bago dumating yung eleksyon sa Mayo, maglalabas ito, itong Police Asia na to, ng survey na si Amy Marcos, nasa number 5 na sa Magic 12. Bakit? Tinaas ka ni Sara Duterte, taas-taas ng approval rating ni Sara Duterte. At saka ni Kimo, diba? Ganun ang magiging rason na naman nito. Malamang sa alamang. Magkulam na tayo, mga friend. Saka itong si Harry Roque. Yan. NBI files charges versus vlogger Maharlika Harry Roque over Marcos fake video. Duterte vlogger Claire Contreras, also known as Maharlika, now facing multiple charges over the so-called Polvoron video.
It's that fake video that circulated online appearing to show President Marcos using illegal drugs. Another vlogger, Pebbles Cunanan, earlier pointed to Roque as the one behind the spread of that video. Roque now facing charges of inciting to sedition, while Contreras faces cyber libel and computer-related forgery charges, among others. In a statement, Roque says he welcomes the case. He insists Conanan's claim that he is behind the spread of that video a mere hearsay. The former presidential spokesperson remains in hiding after he was ordered arrested by a House panel for snubbing its inquiry into POGOs. In other news, Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema slams the case filed against him. Ito ng party list yun, mga friend. Party list, Duterte Youth. Diba? Parang mga kampo ni Duterte na mga youth. Duterte Youth di ba? Duterte Youth Party List, puta. Ano na nangyayari sa Pilipinas, mga friend? Katakot-takot na party list, Diyos ko. Yung bunyog party list, mga friend, huwag niyong kalimutan. May silbi ho yun. Kasi ito ng Duterte Youth na to, tsaka ano pa to? Agimat, mga kung ano-ano no? Marioso po. Kaya ako minsan, naiisip ko yung rehimeng Marcos Sr. Wala ho lahat yan. Walang eleksyon nga. Wala eleksyon. Kaleche-leche. Yung panahon ni Marcos Sr., yan si ito, yung best friend ni Digong, yung namatay, nasa Netherlands. Kalimutan ko yun. Yung komunista, kalimutan ko pangalan Kaya ano lang sa yung leader ng komunista na bigyan asylum sa Netherlands, oo. Nung panahon ni Digong, ni Marcos Sr. yun nakakulong yun Nung nag-Cory Aquino na political detainee na pinalaya, ayun. Ay nako, mga friend, kulab na ho tayo. Sakit sa ulo nangyayari sa Pilipinas. Kaya masasabi ko, kung tutuusin, mas mabuti pa nga nung Marcial doon. Kung nag-gamit lang mabuti ni Marcos Sr. yun, wala pero mas grabe naman ngayon. Mas lalong gumrabe. Ako yung nga sa totoo lang, mga boss. Hindi ako gaano. Nung na-overthrow si Marcos Sr., ako patay na. Patay. Ako. Alam ko na Kasi nga, babalik na naman sa dati. Daming pinatapon ni Marcos Sr. sa abroad. Yung lahat ng mga politik. Babalik yan Minutakin mo, ilang taong walang senador, walang kongresista. Igutom na gutom sa kapangyarihan niya mga yan. Ngayon, nawala ka Marcos ka, kami naman. Pinalayas yung base militar ng Amerikano. Nung panahon ni Marcos Sr., nandyan sa Subic. Siguro kung hindi nila pinalayas yan, baka hindi nakapagtayo ng mga artificial island yung mga inchik na yan dyan. Dahil nandyan ang base militar ng Amerikano. Di ba? Wala nagaling-galingan Kaya na pinalayas yung Amerikano. Kasi tapos na yung kontrata. Hindi na ni-recontract. Lumayas ang pinagdebatihan yan sa Senado. At ang nangyari nga kaya na ng Pilipinas na tumayo sa sariling paa. Todas. Ayan ngayon. Anyway, bumalik na naman yung mga Amerikano dito. Katakot-takot yung mga natawag na nagkalat siyam yata. Nagkalat yung mga base militar na naman ng mga Amerikano. Pero wala, nahuli na, nakatayo na yung mga nakapasok na yung mga inchik di ba? Talaga, Pilipinas na ito. Nagtapang-tapangan kalahin mo, kaya na natin, pinalayas yung mga Amerikano sa Olongapo. Tayo pala, wala namang Marioso. Kulab na tayo, busik. Talagang ito survey natin, talagang alagang-alaga Duterte, sa totoo lang. Matakin si Duterte, nung panahon ni Duterte, umaabot pa yata ng 93% ang trust rating ni Duterte sa dami ng pinapatay.
Panginoon. Ano ba? Dapat yan, dinideklara fake news yan. Jeff Ramos nak, shout out. Joey Tobileha, shout out. Joselito Mabait, shout out. Danny Lopez, shout out. Jefferson Victor, shout out. Amy Epal, sayang ang pinsasahod ng bayan. Marami sila yan, Jefferson. Wilfredo Pampilon, shout out. Marilo Pabianak, shout out. Sabi niya, good evening po tayo sa mga kawaryos. Asan na po kaya si Kawaldi? Yun nga eh. Ito yung hinihintay niyang moment. Nawa ay okay naman ang health niya. Kasi mas old pa siya kay Mr. Duterte. O, diba? Marilo Pabian ulit ito. Favorite words ng mga attack dog niya, irony. Sabi ni Bongo, sabi ni Kimo, gagaya na din po ako. Irony din po. Irony din na puro woman ang huhusga sa kanya. O yun nga, 3 babae, di ba? At sa dinami-dami ng buwan na inaasahan nating darating ang warrant of arrest, pero dumating na sa time ng Holy Week. Mas magandang mensahe sa ating bansa na mismo sa kanya na din nawae ma-realize niya din yung maraming kasamaan na nagawa niya bukod pa sa mga ninakaw niya sa kaban ng bayan. Sobrang dami niyang ginawang pagsira sa bansa at mga Pilipino, pero dumating na ang paniningil ng nasa itaas. Totoo yan, inabuso niya lahat. Inabuso niyang lahat-lahat. Sinagad niya ang pagiging powerful, pero may isang mas powerful sa kanya. Kaya ayan ang sinapit niya. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Totoo yan, mahal Pabianca. Hindi sila po pwede sa bossing natin, di ba? Jokeano, shout out. Karox, sobra na itong si Baba. Sana tamaan na ng kidlat sa tanghalin tapat. Patay Jopista Bunao, shout out. Good evening po kuya at sa loving wife mo po at sa mga ka-warriors. Ay kuya, may mapanood po ako sa vlogger na daw po ang warrant of arrest ni Bato. Oo, nandiyan na nga. Noon pa naman alam ni Bato eh. Kaya lang talagang inuna lang yung ulo tsaka yung galamay. Pero naano na rin yan, siyempre ina-assemble na rin yung mga mekanismo kung paano pagsasasalukin yung mga yan. Rolando Gutay, may pasabog si Amy, ampon lang daw si PBBM. Ikaw 3JC Opo, baka ang ibig mo sabihin sabog si Amy. Naku, ang bad ko naman. Totoo. Miyerkules Santo talaga itong mga to. Sebastian Sartin Gonzaga, shout out. Kukuha lang ng boto sa mga DDS si Amy. Di ba? Hindi tsaka nuhulog kasi sa survey Kaya gumamit na ng mahiwagang di ba? Ngayon, tignan mo. Wala, sabi siguro nung surveyor Di namin maitaas Hindi ka namin maipuspos ngayon, itinaas na ni Sara yung kamay. Taas approval rating ni Sara. Sasabay na yung pagtaas. Si Amy ngayon ay number 5 na ayon sa survey sa senatorial race. Sebastian ulit nambobola sa mga DDS si Amy. Di ba? Jab Alvaro, good evening Sir Rox. Sagot ko dyan, bawasan ang mahabang baba at idagdag sa maigsi niyang pangunawa ng tama. Totoo. Ranulfo Honorides, shout out. Gandang gabi, Karox. Hindi ba Amy Bear? Hawig din ba ni Bear? Ano mo? Kasi ang pangit niya. Sana nalalaman na ng mga tao ang kanyang pagkatao at huwag na siyang iboto. Sanang iboto. Yan. Librado Ludovico. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, but stay safe and healthy. Correct ka, Karox. Matapang lang sa bunganga. Ikaw naman, Amy, babalina. Pinakikilala mo lang. Isa kang DD shit. Diba?
Michelle Edwin, my friend, shout out Diyan sa Ontario, Canada. Hindi pa ba kayo nagkakakwentuhan, librado? Diyan din siya sa Canada eh. Federico Mandaco. Thank you ulit friend Iba ang tingin ko dyan, sabi niya. Pagsusuot nila ng damit na itim. Kabaligtaran yan. Masama ang manalangin pero baka sa kanila bumalik yan. Kaya dahan-dahan sila sa pagsasalita. Linggo ng pagsisisi ngayon. Wala na tayong magagawa dyan kay Aimee. Matinding gayuma ginawa ni Digong dyan. Pinapakaikot lang siya pinaiikot lang siya ni Sara sa palad niya. Tama lang na wag siyang manalo, diba? Hindi ate. Tignan mo yung gagawin ng survey. Abang yan. Maria Luisa Alipada, shout out. Talo na yung Aimee Babalina. Binudol mo kaming mga loyalista. Hayop ka. Mainitang Maria Luisa Alipada. Maria ulit inggit kay PBBM yan. Maria ulit, Dian Marcos. Ano yan? Singaw. Susan de la Cruz, shout out Gandang gabi, Karox, at sa mga ka-warriors. Yuni itim, ano ba talaga? Budhi ba ang maitim? Balak ba ang maitim? Sa darating na eleksyon, gising naman, aba? Makaranas naman tayo ng mabuting magpapatakbo ng gobyerno. Ang problema nga, Susan, saan gagaling? Kalat ni Baya, shout out. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Sa tingin ko po kahit magtatlong ilong ilog pa mamangka si Aimee, haba na baba, ay talo pa din yan sa darating na eleksyon. Tingnan natin. Baka mag number 5 na yan sa susunod na survey itong Police Asia na ito. Susan de la Cruz ulit ito. Ang tunay na matapang ay Senator Trillanes. May paninindigan at di sumuko sa pagdaan ng panahon. Hanggang ICC, nakataktak ang pangalan Trillanes. Totoo yan, Susan de la Cruz. Vote Sunny Trillanes for Mayor of Caloocan City. Oy, mga taga Caloocan. Shout out, Brother Eli Asisio. Pero pumupusa si Brother Eli Asisio na talagang walang panalo. Oh. Anyway, tignan natin, di ba? Susan de la Cruz ulit. Ano ang mangyari ngayon? Matagal ng panahon na namutawi sa labi ni Ka Percy at Senator Trillanes. Totoo lahat ang mga sinabi nila. Another man of the hour at nagpakita ng tapang si General Torre. Salute to you, sir. Naway dumami pa ang lahi mo. Totoo yan. 3J Shop ulit Yan ang matapang. Kahit sa Senado, hindi umatras. Kapag nasa tama ka, walang dapat ipag-alala. Hindi naman matapang si Digong. Nang gugulat lang yun. Totoo, sabi mo, sinabi na nga ni Trillanes, duwag yan. Tsaka ni Kawaldi, di ba? David Allen Mendoza ulit. Karox, matapang lang sa salita, yan si Dutae. Kita naman natin na nung hinamon siya ni Supreme Court Senior Associate Justice Carpio ng debate tungkol sa West Philippine Sea, biglang atras siya ng tinanggap ni Justice Carpio ang hamon niya. At si Harry Shoke na lang ang pinadalo niya sa debate nila. Ano naman panalo ng utak ni Duterte kay Justice Carpio, anak ng pating. Isa. Ay naku. David Ali Mendoza, Karox. Kung matapang talaga si Duterte, ay di siya dapat nadala dyan sa dahig. Yun nga sabi ko, di ba? Dapat nagwala na siya doon sa airport. Airport pa lang natin para magkaalaman na kung gagawin niya yung mga banta niya sa gobyerno ni BBM. Tapos dapat po nung nasa dahig na siya, di na niya sinagot yung mga tanong sa judges sa kanya. Yun nga, di ba sabi ko, David, ang akala ko po ba sasampalin niya yung mga taga-ICC. Sige nga, Digong, pagsasampalin mo nga yung mga judges sa ICC. Yun nga puro daldal lang to, sabi na nga di ba? Sa AJ, shout out, Karox. Nakagat ni Dracula si Aimee, kaya kampo na yan. Tama, pwede. Saan kaya kinagat, Sami? Wala naman sa liig diba? Tedo, loyalty ni Aimee ay na kay Sara, hindi daw magbabago magpakailanman dahil magkaibigan.
Kaya ngayon, ang dalawa ay naging itim. Mundo Cheng, oh. Kumbaga sa sabungero, sa ulutan pa lang, ay siya ang manok na namamalahibo, namimili ng lalabanan. Totoo yan, Mundo. Ang gustong kalaban nito si Digong, kumbaga sa Texas, ang gusto niyang kalaban, pato. Pag alam niyan Texas, putay na, atras ang gago. Ay, ako. Ang Mundo Check ulit. Sa isang parte pa rin, pre, kasalanan din ng mga kababayan ng mga tanga at bobo na lahat ng mga sinasabi at mga patawa na kasama pang mga pagmumura ay sinasakyan at pinapalakpakan pa ng ating mga gagong kababayan. At akala ni Digong, bilib na bilib sa kanya. Totoo! Puta na, may biro nga yan. Titiraw niya. Salit na sa balikat niya, sinasampay yung kanyang pagga sa YMCA. Puta, doon daw sa batutoy niya yung sinasabit eh. Puta. Kaya, tumapalakpak ang tao, putang ina ko. Kung ano lang, maski ano sabihin ng gago. Pinapalakpakan ng putang mga uto. Mundo Check ulit. Tungkol naman kay Roque, nababaliw na dahil matagal nang hindi nakakasuso at matagal nang hindi nakakakain ng chupageti. Uy, santo-santo ngayon. Ayoko na nga sa magbasa. Mundo Check, oh. Yan si Digong na walang iniwan sa ilog na maingay dahil siya ay mababaw na ilog at isang manduduro. Tama ka na naman dyan, Mundo. Manduduro. Mundo Cheng ulit. Pakiusap lang kay General Torre. Kung mahuli mo si Budanding na Roque, sa ikulong po ninyo sa munting lupa para mamaga at magka-almoranas ang tumbong niya. Doon ang pasok niyan. Mundo ulit, si Digong, ang hari ng mga demonyo at yung mahal mong hipag, ang kanyang mahal na reyna ng kadiliman. Tungkol naman kay Bongo at Bato, kung manalo man ang mga iyan, tiyak, kulong pa rin yan sa ICC. Panigurado, pre. Totoo yan, brada. Mundo Cheng ulit, oh. Biruin mo, isang tao lang ang nakabudol sa 120 milyon na mga Pilipino ang nabudol ng hinayupak na si Digong. Yung pala, siya pala ang king ng drug lord sa buong Pilipinas. Hoy, Ipe, huli ka na para dumikit pa kay Digong. Hindi ka na yayaman pa. Sa kabit ka na lang ni Digong, ang pag-asa mo, linta ka. Patay tayo dyan. Ingit ulo ni Mundo. Friend, share me sa PEDA, shout out ha. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Sabi ni Tia Deli, kakilakilabot, mahabaging baba, Jesus Mario Joseph Serros. Ano pong maitim na gilagid ang sumanib po dyan kay Madam Babalina? Sobrang grabe, ano po, talagang malupit na engkanto ang sumanib po dito sa kakaibang nalikha na ibinuga po ng kalawakan ba eh. Isipin mo, Sir Rox, kung sa bagay, ayon nga sa makakating dila ng mga tsismosong kapitbahay, eh di naman daw sila magkadugo sa ama. Kaya wala siyang pakialam kahit nung kang sarili niyang kapatid, eh ilang paso niya sa sobrang kahiyan. At bagay naman po talaga yung kanyang kulay na itim. Pareho lang sila ng kanyang buitring BFF. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yun nga, birds with the same feathers, swak na swak, and simpling together. Dapat po dyan pagbuhulin, itali sa puno, at bigyan ng bantay na gutom na buhaya. Akala ko ba, Sir Rox, di daw po mag-i-endorso ng kahit sinong politiko itong si Tambaboy. Ayan po, at puro nagbalimbingan na yung mga aliporis ni Kuting at bilang ganti, ayan na po. Ibinabandera na ang mga buitring tiyanak, opisyal ng miyembro ng
Sige-sige Sputnik panlaban sa kahihiyan para sa ating napakabait pong kuting. Tawa ang tawa, Tia Derek. Pero naniniwala po ako sa Rox, revenge is sweet. Pag naghiganti ang nasukol na dragon sa bandang huli sa Rox, yan pong si Madam Baba, luluha po yan ng dugo dahil dito po sa ginagawa niya. Hindi kaya kinakahiya ng mga anak to, friend Shervin. Oo. Yung ginagawa nitong kanilang ina. Hindi lang po siya kasumpa-sumpang kapatid, isa rin po siyang malupit na anay na nagwawasak po ng ating bansang Pilipinas. Sa ating pong mga kababayan, pagmasdan ninyo po ang mga makabaligtad sikmura pong kandidato at nung magiging malupit po ang pagkakataon ay tayo po muli na namang nailusot sa magic ng makina. Isang malupit na maligayang paglalakbay sa mundo ng kadiliman. Totoo yan. Paulit-ulit na lupit ng ating kasaysayan, walang kadala-dala. Mga utu-utong kababayan, sino ngayon ang may dusa? Sino may kasalanan? Inosenteng si Juan. Ang parusa siya ang nagpasan. Totoo yan. Mga pulpul na politiko ang bunga ng katangahan. Totoo yan, Tia Delica. Pag nagkataon mga boss, no? Pag nayari nito yung survey, no? Sabi mo, ipapasok na rin si Baba. No, sino na ba ipinasok nitong Police Asia natin sa survey? Si Ipe, pumasok na. Si Baba, malamang ipapasok yan dahil tinaas ni Sara. Yun ang rason. Mataas ang approval rating ni Sara. Sino pa? Si Ipe, si Bato, si Bongo, 4 na. Si Kimo, andun si Kimo. Lito Lapid, di ba? Si pa. Tulpo. Malamang sa alamang, si Sara acquitted. Hindi yan makukumbik. Sa trial, Senado, hindi yan makukumbik. Tingnan nyo Sana mali ako. Shirley J. Sir, shout out. Tama lang na yan. Ang kulay nila itim. Anak ng parehong kawatan at nagpapatay ng tao. Mga kampo ng kadiliman. Chupi! Humayo kayo at wag kayong babalik. Sana matalo kayong lahat, kampon ng Sara at Aimee. Diba? Galit si Shirley. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless. Holy Tuesday na po sa inyo. Raul ulit. Dati unitim daw, ngayon umitim. Raul Villanada. Talagang nakikita na, lumantad na sila kung ano ang kulay ng kanilang budhi. Totoo. Andronica. Andronicoroda, shout out. Siya yata pinatutungkulan ng librong kaibigan. Silang magkaibigan. Diba? 10 milyon yun ang libro. Carlito Canilag, shout out. Super Baba, nauulol na. Lupit nito. Elizabeth Scareo. Good morning, Sir Rox. Yang Aimee, nababalina na yan. Ubod ng tanga at bobo. Di niya alam na pamilya ng mga halimaw yung pinapanigan niya. Friends daw siya ni Sara. Okay yan. Diyan makikita kung anong klaseng tao itong si Babalina para kampihan niya itong diba? Elizabeth Scarre ulit Yang ads na ginawa nila Aimee at Sara na kulay itim daw ang bansa kaya itim yan. Alam ko kung bakit itim ang pinili nila kasi nga ganyang kaitim ang mga kaluluwa nila at pagkatao. Ano pa ba ang dapat ipaliwanag ng mga ito sa madla? Yung mga bobong supporter niya na lang ang naniniwala dyan sa kanila. Nabulag at pipi at bingi ang mga yan. Totoo yan, Elizabeth ulit Yan naman si Digong. Paawa epek lang yan kasi nga di niya teritoryo yan. At kung magiging bastos pa din siya dyan, mas lalo siyang mababaon.
Karma ang tawag dyan, Sir Rox. Kunwari, mahina na siya dyan para kaawaan. Wala, hindi epekto yung paawa effect niya dyan, friend. Sa totoo lang. ICC yan, sanay ng maraming nagmamakaawang halimaw yung mga judges niya sa ICC, di ba? 3J Show po. Bagay naman sila ni Aimee at Sara. Ang color campaign nila kasi maitim. Ang color campaign nila kasi maitim pa sa dilang maitim. Ang kanilang puso at pagkatao. Kahit labhan mo sila gamit ang Tide o Breeze laundry soap, hindi na puputi yung mga yan. Ang mga kampo ng kadiliman ng mga yan. Mali ka dyan, 3J Show ka, ha? Subukan mong ihulog sa ano ba ito? Muriatic acid yan, dalawa na yan. Pag hindi pumuti yan. Tama ba ako? 3J Show ka, ha? 3J Show ulit ito. Kung yun ngang pag hinihulog mo sa muriatic acid, maski na anong itim pumuputi, di ba? 3J Show ulit. Sir Rox, ba't ba marunong ka pa kay Tatay Diggs kung gusto niyang umastang maamong tupa sa harap ng ICC? Tama ba? Sa umaarte lang naman siya, baka sakaling maawa sa kanya ang ICC. Susunod. Marami nang nagmamakaawa daw dyan sa ICC niya. Wala. Patay na yan. 3J Show po nito. Alam mo, sa totoo lang mga friend, ha? Pag lumusot yung argumento ng mga abogado ni Digong, mga defense lawyer niya, nagkalagayan dyan sa ICC na yan. Kasi, bukas natin pag-usapan niya, hindi naman tanga yung mga judges dyan para mag-issue ng warrant of arrest na kayang baliktarin ng argumento ng mga Kaya tuloy na, ang ganda ng ni Atty. Conti, bukas pag-usapan natin pag may time, Ang ganda nung ni Atty. Conti, imposible mangyari, kumbaga. Yang iniisip ng yung si Jub ba yun? Si Jub tsaka si Kupal, posible yun. Maski kay Justice Carpio, imposible din. Tuloy natin kay 3J Show. Sa palagay ko naman, Sir Rox, wala na yung Aimee. 12 lang ang kailangan at mas maraming mas sikat at mas mabait. Kunwari habang campaign period ang mga hunghang kesa sa mga inaasal ni Aimee. Done deal na yan si Aimee. Hindi pa yan sigurado. Tignan mo, ha? Tinaas nga ng Duterte. Alam mo yung Comelec, pagka tinaas na ng Duterte, nanalo yan. 3J Show pala. Sir Rox, hindi nang nakapagsalita ng mga foul words si Digong kasi alam niya ang Miranda rights. Anything you say can be used against you. Kaya natakot si Digong. Better quiet na lang siya. Diba? Hindi, matapang nga. 3J Show pala. Sir Rox, marami palang nagugutom sa Pilipinas. Ba't sa mall ang daming tao? Yan, di ba? Sa Jollibee, puno palagi. McDonald's, puno din. Pag may K-pop concert, wow, sold out ang concert. Saan ba kinuha nila Aimee at Sara ang datos nila? Meron bang pinakitang datos man lang? O nang hula lang ang dalawang itim na ito? Totoo yan. Sabi nga ni Gadon, di siya niniwalang maraming nagugutom. Bakit lahat ng restaurant puno, diba? O mga mall puno, diba? Yeah. 3J Show po dito. Nga pala, Sir Rox, mahal na araw na hinihimay-himay. Hinay-hinay sa pagmumura. Ikaw talaga. Hayaan mo na yan si Garcia hayaan mo na yan si Gracia na sister-in-law mo. Basta magtiwala ka lang kay Lord kahit kailan. Kahit kailang hindi mananaig ang masama sa mabuti. Totoo yan, 3J Show. Oo, totoo yan. Gracia. Bukas, meron akong vlog sa'yo maganda. Gusto ko na vlogan Kaso, init-init. Pero baka sakaling makasingit ako maming gabi. Madali lang naman. Off topic. Diba? Sabi nyo gano'n. Tuloy natin. Bentore, shout out. Tama nga kay Aimee ang itim dahil itim ang budhi niya. Tuwa pa siya. Budhi niya. Tuwa pa siya kay Sara. Diba? Bentores ulit to.
umunlad ang Pilipinas. Naudot lang nang umupo si Digong. Yon, totoo yon. Ben Torres ulit. Dating human rights lawyer yan si Roque. Nasira lang nung dumating si Digong. O, diba? Binigyan siya ng pera eh. Ben Torres ulit. Mas natutuwa ang mga bobong Pinoy kapag magulo ang bansa natin. Totoo yan, Ben. Ben Torres ulit. Dapat aminin na lang ni BBM na dinaya nila si Lenny para siya ang umupo as president pag nag-resign siya. Hindi siguro. Mga malabo yan, Ben. Reynaldo Gonzales. Shout out, Christian Cheng. Mukha namang matapang talaga si Digong. Matapang ang mukha mo sa harap ng mga tao. Mukhain mo sabi sa harap ng mga tao hanggang pusod ang ari sa di ba sinabi niya yan? Anong hanggang pusod, Reynaldo? Lagpas sa pusod. Kaya nga pag dumarating daw siya sa beer house, iniiwasan daw siya ng babae. Ang lupit mo, Diggs. Alam mo ba yun? Jaime, tatanong lang. Ted, wala na talaga sa hulog si Baba. Humingi na ng tulong sa nanay niya. Humingi na ng tulong sa nanay niya. Ngayon, nakikiusap ang nanay niya na iboto si Baba. Ginamit pa ang kanyang nanay kahit ito'y uugod-ugod na sa wheelchair. Jaime, di ka na naawa sa nanay mo. Ganun, humingi ba? Ted ulit, Kung ang lahat ay nagdiriwang ng Holy Week para kay Bato, ngayon ay ang kanyang Holy Week. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Jan Dimango, shout out. Oy, mission accomplished, mga friend, no? Magtika. Oo. Paulit-ulit, mga friend. Mag-ingat po kayo sa mga demonyong nagkalat dito sa lupa. Hindi na mababago ang aking panindigan at ang aking paniniwala na ito na mismo ang impyerno. Ito rin ang paraiso. Ayun ang langit. Di ba? Kita natin ang langit eh. Di ba? Ang impyerno hindi. Hindi pa natin nakita eh. Ang impyerno nakikita lang natin eh, di ba? Nakikita natin sa mga drawing, mga satanas, mga ganyan. Eto na ho, impyerno. Mismo. Di ba? Basta, kapit lang ho tayo sa panampalataya natin sa Panginoon. Para hindi ho tayo mapasok ng mga kaluluwa, ng mga demonyo na nandito lang ho nakakalat sa lupa. Ito rin ho ang paraiso. Bakit? Lahat ho ng mga nabuhay na masagana para silang nasa paraiso. Di ba? Marami ho dyan, mga friend. Kaya si Pacquiao, hindi na magkakalang magiging buhay na para siyang nasa paraiso. Dati siyang nasa, kumbaga nasa lupa. Mahilig magdadasal si Junisha. Dasal siya ng dasal kay Lord. Binigyan siya. Ganun eh. Si Lord mahiwaga. Kaya natin si Pacquiao, pirit naglulubalob sa, ewan ko. Hindi na lang tumulong sa dami ng pera. Pasok ka pa ng pasok sa maling pinto. Basta mahiwaga ho ang Panginoon. Manalig. Magdasal ng taimtim. Yun lang po yun. Ay, nako. Pag mahina ang panampalataya mo sa Kanya, yun, mapapasok ka ng mga demonyo. Diba? Mga bulong. Totoo yan, mga friend. Isang halimbawa na nga yung ipag ko. Alam mong naisip niya yun. Sa pinakamabuti niyang kapatid, ha? Walang kasalanan, ha? Ganun talaga. Pag mahina ang panampalataya mo sa Panginoon, peke ka. Balik tayo diyan, ha? Bukas na tayo mag-usap. Mga friend,
Basta mag-ingat. Dobling ingat sa mga nakapaligid sa inyo, lalo na itong mga maraming pera. Tingnan niyo yung yung metal magnet pala yun, mga friend. Puta. Dinukot. Pinaransam pa. Nagkapagbigay na lang ng 100 milyon, pinatay pa ng mga demonyo. Yan ang mga yan, demonyo ho yan. Daming demonyo. Itong mga public servant lang ng Pilipinas na to, mga kandidato, pagka mga kampanya, gagaling ng mga pagmumuha, mga demonyo. Pag nakaupo na, walang ginawa kundi magnakaw. Di ba? Demonyo. Hindi ko nasisiyahan sa simpleng pamumuhay. Gusto talaga. Kaya si Digong, tignan mo. Pero, arte naman. Ano yung mga demonyo? Sanay na sanay magpe-poker face. Mahirap lang ako. Nabubuhay lang ako sa pensyon ko. Yung gano'n ang puta. Ayaw naman pumirma na SALE ng gunggong, di ba? Sige na, mga boss. Mag-ingat ho kayo. Lalo-lalo na yung ang dami hong nagkalat na demonyo dito sa lupa. Ito ang impyerno. God bless.